Pinag-aaralan na ang pagbuo ng bagong terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa Nayong Filipino Complex. Kasunod yan ng naging pirmahan kahapon ng 170.6 billion peso kontrata para sa rehabilitasyon ng NAIA. Yan ang pampagising na balita ni Julie Baiza. Kasado na ang rehabilitasyon at modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Asahan daw ang mas komportable at magandang serbisyo sa NAIA ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y matapos lagdaan ng 179 billion concession agreement para sa NAIA Public-Private Partnership Project sa Malacanang ngayong umaga. Sa ilalim ng kasunduan, ipapasa na ng pamahalaan sa concessionaire ang operasyon at pamamahala ng NAIA. Kung bakit? It requires major overhaul, such as the rehabilitation of the passenger terminals, the airside facilities, the development of commercial assets and utility systems, the provision of intermodal and interterminal transport facilities. Dahil daw kasi sa kabi-kabi ng mga pagpalya sa NAIA, bilyon ang nawawala sa ekonomiya. It also affects our economy greatly. The postponed improvement of the airport has resulted in delayed and reduced number of flights. So due to insufficient flights, visitor arrivals have suffered, denying our economy billions in tourism receipts. Sa sandaling maikasa ang modernisasyon, itinatayang aabot sa 62 milyon ng pasahero sa NAIA kada taon mula sa kasalukuyang 35 milyon. Mas magiging mabilis na rin daw ang proseso para sa mga biyahero gaya raw sa ibang bansa, gaya ng Singapore. Bukod sa mga ito, magbabayad din ang concessionaire sa pamahalaan. The private sector will pay the government approximately 1.052 trillion pesos in the next 15 plus to 10 years. This to 15 plus 10 years. This is more than 15 times the amount remitted by the Manila International Airport Authority to the national government since 2010. Mahigpit naman ang bili ni PBBM sa San Miguel Corporation at Company Consortium na tuparin ang commitment sa kasunduan. Hindi lang daw kasi ito tungkol sa revenue o kita kundi investment na rin para sa kinabukasan. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.